na-restrict ako sa Facebook ng 3 days. At bakit iyon nangyari? Ang reason kung bakit iyon nangyari is dahil nag-a-upload ako ng mga dramas or mga teleserye na episode ng teleserye or clips ng mga teleserye na galing sa ABS-CBN or GMA or any giant networks. So, alam ko kayo rin ginagawa rin ang mga ganon. So, akin kasi, ang ginagawa ko is ini-edit ko siya sa CapCut and then ina-upload ko siya sa Facebook. So, dahil doon is hindi ko po talaga alam na intellectual property pala ang violations. So, para hindi kayo matulad sa akin na na-restrict ako sa Facebook, hindi ako nakaka-post ng aking mga status, hindi ako nakakapag-react, hindi ako nakaka-message, pero nakaka-receive ako ng message. Pero hindi ako nakaka-message, hindi rin ako nakakatawag, pero nakaka-receive ako ng calls. Kaya lang, hindi ko siya nasasagot. So, kung ayaw nyong mangyari yun sa inyo is huwag nyong gayahin yung pagpo-post na hindi nyo original videos na pinopost natin sa ating mga Facebook accounts. So, ano po yung consequences noon? Maliban doon sa mga nabanggit ko na hindi ko nagagawa. Yung usual na nagagawa ko sa araw-araw. So, ang pinaka-worst doon is yung monetization tools ko. Nabulol ako doon. Basta yung earnings. Diba? Yung Facebook account mo, kapag na-open mo na yung tools mo para maka-earn ka, is dahil nga na-restrict ako, ay wala akong earnings. So, nawala yung stars ko. And then, yung in-stream ads ko na supposed to be is for setup na siya. Guys, pinaghirapan ko na maging qualified ako doon. Kaya lang, dahil doon sa violations ko na intellectual property, ibig sabihin is, meron akong mga video na nai-upload na hindi sa akin. So, wala naman tayo dapat ikagalit doon kasi tama naman talaga na hindi sa akin yung mga videos na in-upload ko last week. Kasi nga, nawili ako dito sa teleserye na to. Kaya, dina-download ko siya. And then, ina-upload ko sa Facebook ko. And because of that, nawala yung monetization tools ko o yung ways ko para maka-earn kay Facebook. And then, sa ngayon ay wala pa talaga siya, hindi pa talaga siya bumabalik. And nakalagay pa rin doon na nakalagay yung violations ko, wala akong earnings. Hindi ko pa talaga alam kung kailan siya ibabalik ni Facebook. So, kung meron mang mga katulad ko na na-restrict, pa-comment naman po kung ano yung ginawa ninyo para matanggal po yung restrictions. So, ang violations ko po doon is intellectual property. Hindi ko po talaga alam, guys, kung anong gagawin ko, kung paano ko po maibalik yung monetization tools ko. Yung stars ko, wala na talaga siya. Yung for setup na sana, yung in-stream ads ko, para sana is meron na rin akong earnings sa mga videos na ipopost ko in the future. Wala na rin siya. So, wala na talaga siya, as in, wash out na siya. Para siyang bumalik siya doon sa umpisa na wala talaga. Incapable of earnings na talaga yung Facebook account ko. Wala naman akong karapatang magalit or anything kasi tama nga naman na yung mga pinost ko recently ay hindi sa akin. So, ginawa ko tong video na to para lesson learn na rin po sa mga katulad ko na nagpo-post ng ganun sa Facebook account nila. Kung wala po kayong consent ng owner, is huwag na lang po nating i-post. Gumawa na lang tayo ng sarili nating video para iwas na rin sa
mga ganong pangyayari. Kasi medyo medyo masakit talaga sa part na pinaghirapan mong yung video mo na yon, pinaghirapan mo yung mga videos mo noon na original mo, i-post mo, and then bigla kang na-monetize ni Facebook, and because of meron kang kinuha na mga videos or content na hindi sa'yo, and then nireport ng totoong may-ari, is nasira yung account mo, kagaya nung nangyari sa account ko. So, kung may alam kayo kung paano po ba, kung anong gagawin doon, kasi based nag-research ako is mag-appeal. Nag-appeal na rin ako, pero 3 days na wala pa ring reply po si Meta. And then, in-email ko na rin po yung may-ari ng content na ni-report, kasi option din daw yun, i-email nila, kasi pag sinettle daw ng may-ari yung reklamo niya na copyright or intellectual property, is mare-resume yung Facebook mo, maibabalik yung Facebook mo, yung monetization mo maibabalik. Kaya lang yung sa akin talaga is hindi talaga siya nabalik. So, excuse me, kung meron po kayong mga pinopost dyan na hindi sa inyo, na walang consent ng totoong may-ari ng video, is payo ko lang is mag-ingat po tayo. Kasi hindi natin alam, kasi yung videos na sinasabi ko is medyo matagal na rin. So, days ko na rin siyang in-upload. Wala naman pong nangyaring copyright. Kaya lang po, after ng ilang days, nabigla na lang ako, and then meron nang nag-notify sa Facebook ko na dinilit talaga ni Meta yung lahat ng content na in-upload ko. And then, sunod-sunod po talaga siya. As in, sunod-sunod. Lahat nung mga videos ko na hindi ko original, sunod-sunod po talaga siya na dinilit ni Meta. And then, pagkatapos ng i-delete, nag-notify siya sa akin na yun, restricted na ako. So, hindi ako nakaka-receive ng, hindi ako nakaka-chat rather, pero nakaka-receive ako ng chat. Hindi rin ako nakaka-call, pero nakaka-receive ako ng call. Hindi ko lang siya masagot. Hindi rin ako nakakapag-react sa mga videos. Hindi talaga ako nakakapag-react. And then, hindi rin ako nakaka-post. Yes, guys. Hindi ako nakaka-post kasi restricted nga yung account ko. And then, wala na akong earnings. Nawala lahat. Lahat nung na-monetize ko, wala na. Hindi na talaga siya kikita. As in, no earnings na talaga siya. So, ang Facebook ko ngayon is, makascroll na lang ako. Scroll na lang talaga siya. Pero, wala akong magawa. So, sana, kung katulad ko rin kayo, nag-grab ng content ng kahit na sino, or kahit photos man yan, or video yan, is ingat-ingat po talaga tayo na hindi tayo makopyright. Kasi sayang po sayang yung account na pinaghirapan natin. Kung kailan siya na-monetize, saka naman po siya nasira. Katulad nung account ko. So, sana kung meron kayong alam kung paano po yun, anong gagawin kapag na-restrict yung account due to intellectual property, is please kindly comment na lang po kayo para naman po magawa ko, kasi sayang po kasi yung account ko. Nasa 5K na po yung followers noon, and then yun, wash out talaga yung earnings. So, ayun lamang. Sana is meron kayong natutunan sa video na ito. So, thank you for watching. Bye!